Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po ay salamat ako kay Brother Nahu sa kanyang napakagandang Bible study. Hindi naman po kami nag-usap, pero yung aming pong mga inilatag na pag-aaral na may kinalaman po sa paksang kanyang sinabi, ay karugtong din po. Na-connect din po sa paksang aking inihanda sapagkat gaya nga po ng tinuro niya, ang lahat po na nagdesisyon, free will of choice, na makipagkaisa sa Panginoong Jesucristo, ang bawat isa po ay tumatanggap na kung ano din po yung estado. Ang ganda ho ng binigyan din niya kanina in Him. Ang bawat isa na sumampalataya at nakipagkaisa sa Kanya, tumanggap ng bautismo, ng pagsisisi, no? Kung ano yung status na meron po yung tinanggap, yun din po yung status o nagiging kalalagayan ng mga tumanggap. Kaya yung paksa po ng aking ipaglilingkod, in Old Testament po ito, no, may kinalaman din po sa kanyang topic. No? Hindi ko ba kayo nagtataka, mga kapatid? No? Sa ikatlong hari na meron po yung United Kingdom po ang Israel, ang pangalan po niya King Solomon. Kung bakit napakarami po niya naging asawa. Di ba? Isa po yan sa nagpapasinate sa utak ko. Kanina lang po nagkikwentuhan kami ni Brother Darwin kanina. Alam niyo po, ang member po ng Pasay, siguro po yung mga active po ang pinag-uusapan na, di ba nasa member pa tayo, siguro po hindi naman po umaabot yung mga dumadalo ng 300. Hindi naman po, no? Pero pansinin niyo po, hindi umaabot ng 300, pero minsan nakakalimutan natin mga pangalan. Tama po ba? Yung kaninang inaalala niya, ano nga ba pangalan na nagtatanong nga sila mag-asawa? Hindi po umaabot ng 300 yan, ha? O minsan siguro, mapalad-palad na pag umabot ng 100 yung present ng linggo. Mapalad-palad na yan, ano? 100. Pero pansinin niyo, minsan nagkakalimutan po, sino nga ba yung kapatid natin na nandun sa likod na lagi natin yung umingitis? Minsan nagkakalimutan pa. How much more ito kay David? Ito na, dito ko napapasinate. No, sa ikatlong hari po na meron po yung United Kingdom nung panahon na yon, physical king, no? Imagine nyo, napakaraming asawa. Kung yung 300, 100 na palaging dumadalo, minsan nakakalimutan pa pangalan, how much more ito? Na napaka. Hindi po madami yan, napaka. Kaya nga minsan natatawa ko, minsan may nagkikwento, ang gwapo pala ni ano, yung nakita ko sa personal. Oo nga, kaya ang dami na akong asawa niya. Siguro wala nang gagwapo rito sa lalaking ito. Wala na pong gagwapo sa kanya, wala nang mas titikas, wala nang mas mamacho. Mamaya alamin natin kung gaano karami yung bilang. Yung bilang, ha. Ito po ang pamagat. Why did King Solomon marry 700 wives? Princess yan, ang mga princess. And, no, 300 concubines. Ang dami. Pagsamasamahin nyo, 700 princess plus 300 concubines o mga kabit, no? 1,000 lahat. Biruin nyo kanina yung ginalimbawa ko yung premise, ha. Minsan nga sa Mendo nga, nandun pa tayo, ha. Napakapalat na kung mag-100 po yung bilang ng mga dumadalo. Minsan nagkakalimutan pa. Ano nga ba pangalan niya, no? How much more tong 1,000? Di ba matandaan mo kayo? Ano pangalan ng taga-ano yung ano ko? Yung asawa ko, baka tatanong pa sa... Ano pangalan ng asawa ko? Ano? Di ba pwede? Pero 1,000, 700 princesses, 300 concubines. Alam niyo, bilang mo ng isang taon na 365. Kaya, ano mo't isipin ko, i-visualize ko, hindi pwedeng kada isang araw, isang schedule, kasi 1,000 eh. Di ba? Lumalagay lang po ako sa ano, kung tagkakalahating araw, ngayon kung 6 hours, baka pwede. In every 6 hours, di ba?
At ano lang, survey lang. Kasi 1,000 eh, imagine niyo yun. Eh, kanina nga yung kwentuhan, 100 lang, bisa nagkakalimutan pa, how much more ganitong 1,000? Baka magkapalit-palit pa nga yung pangalan eh. Di ba? Kaya isang napakagandang pag-aralan natin ito. At anong kinalaman nito? Anong kinalaman nito sa topic kanina na sinabi? No? Yung foreknowledge po ng Diyos ng pagliligtas, yung pagiging kasama po sa pangalang nakasulat sa kanyang aklat, yung free will, kasi hindi po tayo ginawa parang robot na kapag sinabing kaliwa, puro kaliwa lang, pag kanan, puro kanan. So meron po tayong free will, maging nga po sa pagboto eh. No? Kung sino yung inaakala mo na magandang mamuno, yun ang iiboto mo. Hindi ho tayo kagaya ng ibang relihiyon na bago pa madumating yung botohan, sinasabi na after ng pagsamba, iboboto natin sa senador. Ito po yung number 1 to 12. Ang iboboto natin sa Congress. Hindi po tayo ganun eh. May free will of... At nakalagay naman po yun sa saligang batas natin na bumoto tayo ayon sa konsensya natin. Tama ho ba? Nakalagay ho yan. Tama ho ba, brother na ho? Si brother na ho, kumukuha ho ng law eh. Nakalagay ho yan sa saligang batas. Bumoto tayo ayon sa konsensya natin na walang dumidikta. Kung hindi, malaya kang magdesisyon. No, mga kapatid. Ito pong paghahari ni Haring Solomon, mga kapatid, ayon po sa historical background, ito po yung nagpasimula ng 970 BCE. Kung bakit ko po in-specific sa ganitong sapagkat nung siya po umupo, ang kauna-unahang pong proyektong kanyang ginawa ay ang pagtatayo ng templo. Tama po ba? At yung pagtatayo po ng templo, ayon po sa mga scholar at mga historiador, ay nagpasimula po noong 970 or 971 BCE. Na kung saan yan po yung kauna-unahang proyektong isinagawa ni Haring Solomon. No? So para lang po ma-visualize natin, nagsimula po yung kanyang paghahari during 970 to 971 BCE. Mga kapatid. At bago po maipasa sa kanya ang paghahari ng kanyang amang si David, meron pong panganib. Ano po yung panganib na aabutan ni Haring Solomon sa kanyang pag-upo bilang hari? Punta muna tayo sa kanyang tatay, kay King David, kung bakit na banggit ko. May panganib yung pagpapalit ng tagahari. No? Ano po yung panganib na yun? Ito po, simulan ko po sa ikalawang Samuel, chapter 8, verse 2. Ganito po nakasulat. At kanyang sinaktan ang Moab, ang tinutukoy po si Haring David. At kanyang sinuktan ang Moab at sinukat niya sila ng tali. Na pinahiga sila sa lupa at kanyang sinukat ng 2 tali upang patayin. At ng isang buong tali upang buhayin. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David at nagsipagdala ng mga kaloob. So dito po, napakarami po nung kanyang pinatay ng mga Moabita. May mga panukat pa kung gaano kahaba yung tali ng mga taong napatay niya. Ang sabi ko rito ang kanyang sukat 2 tali. Yun po yung paglalarawan ng naturang binasa nating talata. Ikalawang Samuel pa rin, chapter 8, verse 5. At nang sumaklolo ang mga taga-Syria, so dito po marami po siyang pinatay na Moabita. Ngayon po, meron ho yung kaalyadong bansa. Ang kaalyado niya pong bansa, ito pong mga taga-Syria. Sumaklolo po ito sa Damasco, kay Hadadezer, na hari sa Soba. Ay sinaktan ni David ang mga taga-Syria ng 22,000 tao. So 22,000 nung sumaklolo itong mga taga-Syria para tulungan yung mga Moabita, nakapatay po dyan si Haring David ng 22,000. So pansinin niyo po, 2 ng bansa yung mga natatalo niya.
Kasi ito pong si Haring David, yung kanyang pagkahari, hindi lang po siya basta hari, kundi siya din po ay warrior king. Hari at mandirigmang hari. Mga kapatid. Ikalawa po, Samuel chapter 10, verse 18 naman, ganito pong mababasa natin. At ang mga taga-Syria ay nagsitaka sa harap ng Israel. At pumatay si David ng mga taga-Syria ng mga tao ng 70 karo at 40,000 na nangangabayo. At sinaktan si Sobak na kapitan ng kanilang hukbo, ano pat namatay roon. So kung mapapansin nyo, ang dami po niyang mga napatay. In short, hindi ko na po babasahin ang ibang mga passages pa. Bago po ipasa kay King Solomon yung kanyang paghahari, ito po si Haring David, maraming bayan at mga bansang nakaaway, nakaalit at maraming napatay na mga palibot pong mga bansa at bayan nakaaway po ng Israel. So ano po yung risk? Siyempre po sa pagpapalit po ng paghahari, anumang oras pwede pong rumesba o gumanti ng counter-attack yung mga siyempre po may mga kapatid na may mga naulila. Naku, pinatay ni Haring teka, tatandaan ko to, pinatay ni Haring David ha. So, siyempre magpapalit po ng paghahari at yung papalit na hari, walang karanasan. So, pero may isip niya, teka, habang nagpapalit sila, salakayin na natin. Di ba? Ganun ang mga, hindi mo alam yung tactic ng mga napatay nilang mga bayang kaalyado. Pwede nating sabihin na nung makuha po ni Haring Solomon ng paghahari, at risk po yung kanyang bayan sapagkat anumang oras pwedeng gumanti ng pag-atake ang mga natalo niyang mga karatig bayan at bansa. So, ito po yung risk. At alam niyo po, mga kapatid, bago po yan si King David isinalin yung kanyang paghahari kay Solomon na kanyang anak, meron po siyang talagang masidhing pagnanasa sa puso niya. At kung ano yan, no, basahin ko po. Ito pong nakasulat sa unang Kronika chapter 22 verse 7. Bago po niya ibigay kay Solomon yung kanyang paghahari. At sinabi ni David kay Solomon na kanyang anak, tungkol sa akin. No? Sinabi ni King David, ito yung nasa kalooban ko, ito yung nasa puso ko, anak. Bago ko ibigay sa iyo yung paghahari, bilang ikaw yung hahalili sa aking kalooban na magtayo ng isang bahay sa pangalan ng Panginoon kong Diyos. So yun pala yung plano niya. Alam niyo kung kailan nagsimula yan? Ipopos ko na yung pagbasa. Nagsimula po yan in 2 Samuel chapter 7 verse 1 and 2. Dito po nagugat yan na talagang masidhi, talagang nasa po ni King David. Dahil siya po ay lingkod ng Diyos na buhay, gusto niya na magawa niya ito. Bakit po? Ito po yung na-experience niya. Sana din po, ito rin po yung maramdaman natin na matagal na po nating inaasam-asam dito po sa Mendo. Gusto ko namnamin po natin yung dito ano ni King David Ikalawang Samuel chapter 7, 1 verse 2. At nangyari na ang hari ay tumatahan sa kanyang bahay. Alam mo rin niyo, nung araw, pag sinabing hari ka, ang ganda mo ng bahay mo. Kumbaga sa panahon ngayon, di ba, ang isa sa pinakamayaman daw Pilipino sa atin, si Villar, meron ho siyang Villar City. Tama ho ba sa Cavite? May Villar City, di ba? Sa sobrang yaman niya, ang dami niya ng negosyo, pati ho yung Starbucks, kinumpetensya niya na, meron din ho siyang kapihan ngayon Ano pangalan nun? Alam mo Sister Joy, Senator Manny Villar yung may-ari nun, kapihan din yun. No? Sa sobrang yaman niya na, ang dami ng business. No? Pero ang number one talagang business niya, realty. No? At nangyari, ang hari ay tumataas sa kanyang bahay at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang kaaway sa palibot. So, in his kingship, in his era, binigyan din pala siya ng Diyos ng kapayapaan sa kanyang mga kaaway na nasa palibot siya. At dito po niya namunin
muna ito. Ang ganda ng bahay na tinitirahan. Napaka-marvelous. Tingnan yung bahay na to. No? Nakakamangha. Pero notice this verse in verse 2. Na sinabi ng hari kay Nathan na propeta, tingnan mo ngayon, ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro. During their time, pag sinabing tumatahan sa bahay na sedro, ito po yung class A1 na uri. Na uri po ng tirahan. No? Kumbaga sa ano, ito yung pinapangarap ng lahat na ito yung matirahan. No? Bahay na sedro. Ngunit, notice these words. Ngunit, ang kaba ng Diyos ay nananahan sa loob ng tabig. Bakit yung Diyos na sinasamba ko, yung Diyos na pinaglilingkuran ko, nasa movable tent. Samantalang ako na hari, physical king, yung tirahan ko napakagara, napakamagarbo. Bakit yung Diyos na sinasamba ko, nasa movable tent? Kaya dito po, nagkaroon po siya ng masidhing pagnanasa. At alam ko, yun din po yung pagnanasa ng mga kapatid na magkaroon din po tayo ng personal talagang masasabing hindi natin inuupahan. Nagawain na doon tayo nagkakatipon. Yung masasabi talagang sa atin. Di ba? At yun din po yung naramdaman ni Haring David. Kaya niya nga nasa puso yun eh. No? At yun din po siguro ang dapat na maghalap sa puso ng bawat isa sa atin. No, mga kapatid. So babalik ako doon para nag-side trip lang tayo. So ito po, bago po niya isalin yung kanyang paghahari sa kanyang anak, ito talaga yung maalab sa puso niya. Gusto niya ipagtayo ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ng templo. Which is, nagkaroon nga ng kaganapan kay King Solomon. Ang tanong, bakit hindi sa kanya nangyari, sa kanya pala originated yun? Why? Nasa puso niya yun eh. Ba't hindi siya yung nakagawa? Ito po yung dahilan. In 1 Chronicles chapter 22 verse 8, no? Ngunit, sabi ni David, ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Kasi alam na ng Diyos na nasa puso niya na ipagtayo siya ng bahay, ng templo. Na nagsasabi, ikaw ay nagbubu ng dugo. Ang dami niya kasing pinatay eh. Iba-ibang mga lahi, sa iba't ibang bayan, kanina binasa natin, Buabita, Syria, hindi lang yun. Lahat ng mga nakarating po na bayan na meron doon, naging kalaban niya. At karamihan doon, pagka natatalo niya, ginagawa niya po mga alipin. Yan naman po kasi ang kultura ng pag may digmaan. Kung sino natalo, dinadala po yung mga natirang mga malalakas, ginagawang slave. Yan po yung culture noon ng digmaan. Kaya sabi niya, ikaw ay nagbubo ng dugo na sagana. So, ibig sabihin yung pinatay niya, napakarami. Yung salita po kasing sagana, multiple yun, napakarami niyang napatay. Sabi niya, huwag mong ipagtatayo ang bahay, ang aking pangalan. Ang dahilan, nagbubo ka ng maraming dugo. Sapagkat ikaw ay nagbubo ng maraming dugo sa lupa na sa aking paningin. So, yun palang dahilan. Kaya sabi niya, sa verse 9, narito isang lalaki na ipanganganak sa iyo, na siyang magiging lalaking mapayapa. At bibigyan ko siya ng kapahingahan sa lahat ng kanyang mga kaaway sa palibot, sapagkat ang kanyang pangalan ay Solomon. At bibigyan ko ng kapayapaan at katahimikan ang Israel sa kanyang mga kaarawan. So ang meaning po ng Solomon in Hebrew word, mapayapa, peaceful. At ito po ay naganap nung panahon po ni Haring Solomon, yung kapayapaan na yan, na hindi po nangyari nung panahon ni Haring David sapagkat gumawa po siya ng napakaraming kaaway. Ang tanong, how long yung kapayapaang ipinagkaloob po ng Diyos sa bayang Israel sa pamamahala po ni Haring Solomon? Ang sagot po, nandito po, 1 Kings chapter 11:42. At ang panahon ay pinaghari ni Solomon sa Jerusalem sa buong Israel ay 40 taon. So, 4 na dekada. 4 na dekada, napakapayapa.
Wala pong naging banta ng digmaan, wala pong ni isang lumitaw na digmaan o pagdidigma sa panahon po ni Haring Solomon for 40 years. Same din po yan na nakasulat sa ikalawang Kronika chapter 9 verse 30. At si Solomon ay naghari sa Jerusalem sa buong Israel na 40 taon. So ang sarap no? 40 years, 4 na dekada na walang digmaan, mapayapa. At naganap lahat yon nung panahon po ni Haring Solomon. Ngayon, ito po yung tanong. Bago po ibigay kay Haring Solomon ang paghahari ng kanyang amang si David, ano po yung unang-unang hiniling po ni Haring Solomon sa Diyos? Kasi siya na po yung pagpapalit na hari eh. Alam niyo, napakaganda ng hiningi niya. Sa unang Hari, chapter 3, verse 9. Notice this verse. Ito po yung ipinanalangin niya eh, sa Diyos. Sabi po niya, bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso. Ang ganda ng panalangin niya. Alam niyo, bibihira yung ganito manalangin eh. Naalala ko yung kwento ng lolo ko, meron daw sabongerong pumasok sa simbahan. Ang pinanalangin niya, dala-dala niya pa yung kanyang manok. Panginoon, pananalunin niyo po ang manok na ito. Di ba? At ang panalangin po maganda, pero kung mali po yung intensyon sa inyong palagay, tama. Di ba? May nakasulat naman sa Biblia, magsipanalangin kayong walang. Naman ang uri ng ipapanalangin mo. Sa inyong palagay, tama kaya? Kasi sabi ng manalangin kayong palagi, walang pati. Tama yun. Pero kung ganun ang ipananalangin mo, tama kaya o mali? Mali. Sa una pa lang, hindi naman sinabi ng Diyos, magsugal ka eh. Ayaw nga ng Diyos na nagsusugal ka eh. Bakit? Di ba sa 10 utos na nakasulat, huwag mong iimputin ang pag-aari ng iyong kapwa? Tama? Eh, meron ho ba kayo nakita nagsusugal na ang ipapanalangin na, Panginoon, sana po matalo yung pera ko. Eh di, kung ganun pala ang panalangin mo, ipamigay mo na lang, ikaw ang gawa mo na lang, di ba? Eh, lahat naman ang pumapasok sa sugalan ng pinapanalangin, manalo eh. Tama? Wala naman siguro papasok. Matalo sana 1,000,000 ko. Walang ganun, di ba? Eh, ipamigay mo na lang kung ganun. Eh, ang ganda ng hiniling ni Haring Solomon eh. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso. Bakit? For what purpose? Upang humatol sa iyong bayan. Upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sinong makakahatol dito sa iyong malaking bayan? Ang ganda ho ng kanyang hiniling. Kaya sabi po sa verse 10, at ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. No? Wisdom para po pamahalaan ang bayang Israel. Napakaganda ho ng hiniling ng Haring si Solomon. Kaya sabi niya in verse 11, at sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang kayamanan, o hiningi man ang buhay ng iyong mga kaaway. Meron nun na nalangin eh. Ganun eh, pagkagalit na galit Panginoon, sana mamatay mo yung kapitbahay ko. Inaway ko ako, ang ginaway lang ganun. Di ba may ganun? Grabe na panalangin naman na to. Tama kaya yung panalangin na ganun? Kaya sabi ng Diyos eh, sa pagkunti hiningi mo sa iyo'y katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Maging po yung hindi niya binigay sa kanya yung kayamanan. Kaya siya po yung pinakamayamang hari ng kanyang kapanahunan at pinakamatalinong hari. Maging nga po yung si Sheba na reyna na manghain. Sabi ho, ato side trip na lang. Yung napapalitaan kong karunungan na tungkol sa'yo, ikakalahati pa lang pala yung nakarating sa akin. Noong nakita niya si Solomon at nakadaupang palad niya. No, mga kapatid, ngayon, eto po yung tanong. Dahil yan ang hiningi niya, dahil po may threat sa bayan pong Israel, na anumang oras pwedeng gumanti yung mga napatay ng kanyang ama na naging kaaway sa mga karatig bayan niya, ano po ang ginawa niya? Bilang free will of choice. Meron na pong guarantee. Ang guarantee po ng Diyos, magiging mapayapa.
Kaya nga po ang pangalan niya Solomon, ang ibig sabihin mapayapa. But, may but, each one of us has a free will of choice. Gaya po araw na ito, mas pinili po natin nandito tayo. Pwede naman ho tayo pumunta ng Baguio, malamig doon. Pwede naman ho tayo mag-mall. Pero free will of choice, natin dito po tayo, tama ho ba? Ito po, in 1 Kings chapter 11:1 to verse 3, ito po ginawa niya because of his free will of choice. May guarantee na po ang Diyos ha. Magiging mapayapa. Pero ano po ginawa po ng free will of choice ni King Solomon? Ito po, 1 Kings 11:1 to 3. Ang Haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa, pati sa mga anak ni Paraon, mga babaeng Moabita. Ito yung kanilang nakaaway niya at marami po siyang napatay sa mga Moabita. Suminta siya, mga Amonita, mga Idumeya, mga Sidonia at Heteya. Verse 2, sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel na kayo'y wag. Di ba pag sinabing wag, bawal? Diba, huwag kang magtatapon ng basura. Bawal hindi. Di ba bawal? Na sinabi ng Panginoon na huwag makikihalo. Huwag daw po tayo makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo, sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang iyong puso. May dahilan pala kung bakit sinabihan po niya yung bayang Israel, huwag kayong makikihalo sa kanila. O sila man makikihalo sa inyo. Bakit? Ililigaw nila ang iyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabit si Solomon sa mga ito sa pagsinta. Doon ho siya nagkamali. Verse 11, chapter 11, verse 3 ng 1 King. At siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa. Notice this key verse. Yung kanyang free will and exercise niya, 700 po na mga prinsesa ang inasawa niya. Dami. Alam niyo ho ba, pag pinag-usapan po yung pag-aasawa, it is a covenant. Banal po yun. Pag sinabing covenant, testamento yan. Ang pag-aasawa po, itatali mo ang iyong puso sa iyong mapapangasawa. Nakatali po yan. At ang disenyo po ng Diyos sa pag-aasawa, nakasulat po in Genesis 2:23 and 24. Nung nagawa na po si Eva, kasi nakita po ng Panginoong Diyos, lahat ng ginawa niya may kapareha eh. Kalabaw, may kaparehas na kalabaw din. Kambing, may kambing. Siya lang po yung wala eh. Kaya ang ginawa po ng Diyos, hinulugan niya ng mahimbing na pagkakatulog. Nung tulog na po itong lalaki, kinuha niya po yung tadyang. Dito po yung tadyang na kinuha. Alam niyo ba dito? Dito po kasi puso eh. Malapit sa puso para mahalin. Nung kinuha niya po yan, pinaghilong, nagawa na po, tinawag niya po ang babae sapagkat galing sa lalaki. Kaya sabi po sa verse 23 and 24, sabi po nung makita ni Adam, ito'y buto ng aking buto, laman ng aking laman. Sapagkat sa lalaki siya kinuha, tatawagin siyang babae. Sa verse 24, ang sabi po, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ang disenyo po ng Diyos sa pag-aasawa is dalawa. Isang lalaki, isang babae. Ang sabi po niya, live, yung lalaki, ililib niya yung nanay at kanya tatay. Cleave, silang dalawa yung magsasama, and become one. Pansinin niyo po yung ginawa dito ni Haring Solomon because of his free will of choice. 700 na prinsesa. May nagtanong nga sa akin yan eh. Medyo, medyo brutal yung tanong. Paano i-schedule niyang Brad? Sabi ko, ako nga, sumakit nga yung kaninang pagkwenta. Ikaw pa kaya, di sasakit ang ulo mo. Bukod ron, hindi pa ito natapos. Pansinin niyo po yung sinabi, may kasunod pa eh. At
700 princesses at meron pang meron pa nasa huli. Hindi pa tapos, wait. At 300 babae, so 300 concubines. Ito po, hindi naman po ito mga prinsesa. Lesser yung status nila. Siyempre, first class pa rin yung mga prinsesa. No? So, pansinin niyo po, pag pinagsama-sama niyo po lahat yan, 1,000. Ngayon, ito po, meron po ako nabasang artikulo about this customary. No? Ano po ito? Costumbre sa wikang Tagalog. During their time, Asian time. Ito po nakasulat. Ang sabi po ron, the benefits of customary marriage are that wife in traditional marriage has full status and capacity to enter into a specific contract, no? In addition to any rights and power that she might have in customary law. Another benefit of a customary marriage is that it allows parties to celebrate their union in a manner that is meaningful to them in accordance with their traditions or any arrangement they desire. At isa po sa pangunahing desire po ni Solomon, to have a lasting peace. Hindi lang po yun, palitan ng mga kalakal. Kaya po yumaman siya dyan nag-expand po yung kanyang kaharian, yung kanyang dominion, yung kanyang power. Dahil po yung Asian customary ng pag-aasawa, it means power din dahil yung 700 mga prinsesa nga po. During that time, isa po sa rising power nun, Egypt. Advance po sila when it comes to agriculture. Sila po yung nakauna-unahan naka-invento ng mga ng tubig irrigation na hanggang ngayon pinapakinabangan natin. Yung mami, yung pag-iimbalsa mo ng patay para humaba yung nito na hindi ka agad madidikay o masisira. Sa kanila lahat galing yan So nagkaroon po ng alliance dahil dyan, yung mga bawat bansa na nakakapangasawa siya. Kaya po, humaba po yung kapayapaan 40 years. Ngayon, ito po yung napakagandang tanong Kasi ang disenyo po ng Diyos, pag pinag-usapan ng pag-aasawa, it takes a man and a woman. Dalawa lang. Wala hong third party or fourth party or fifth party. Ang dami niya 1,000 lahat Pag pinenta mo So kung titingnan natin, dahil yung free will of choice niya, in-exercise niya, hindi sa kalooban ng Diyos. But in political motivation, kasi may kinalaman na sa politika Gusto niyang yung mag-advance ng kapayapaan at iba't iba pa. Power, mga kapatid. Ito pong istorya ni King Solomon, mga kapatid, isang napakagandang cautionary tale. No? Na dapat hindi po ma-compromise yung kalooban ng Diyos sa mga pampulitikang pagpapalawak po ng paghahari at anumang kapangyarihan. Minsan po yung nagiging problema nating mga mananampalataya noon at maging sa panahon natin ngayon. Yung kompromiso, parang nako-compromise kasi. Madalas parang si Judas po, ang tinutukoy ko po, Iscariote. For 30 pieces of silver coins, binenta niya po yung Panginoon. Kompromiso, di ba? Compromise. Naaalala ko, mga kapatid, may advantage po ba itong ginawa na niya to? Meron. Pero meron din pong disadvantage. Ano po yung disadvantage? Ito po, basahin natin. According po sa Biblia at sa kalooban ng Diyos. In 1 Kings chapter 11, verse 4, ito na po. Sapagkat nangyari, nang si Solomon ay matanda na,
Iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Naku, ito na, nagkaroon na ng kaganapan. Di ba kanina nagbabala? Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong makihalo sa kanila. Hindi sila makikihalo sa inyo. Sapagkat ililigaw nila ang kanyang puso sa pagsamba. No? Iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Sodinyo at kay Milcom nakarumal-dumal ng mga Amonita. Pansinin niyo po. Alam niyo po mga kapatid, ito po naging paksa ko na po ito. Meron po bang inilagay na pamantayan ng Diyos pagka tayo magkakaroon ng partner o pipili ng partner, magiging boyfriend o magiging asawa? Naglagay po ba ang Diyos ng pamantayan? Naglagay po. Isa na nga po ito At saka yung nasa Korinto, do not be equally yoked with the unbelievers. Do not be equally yoked. Ako po mga kapatid, nung pinag-aaralan ko itong topic na to, wala po akong naalala na sinabihan ko yung mga anak ko na kampayo ko sa inyo pag mag-aasawa kayo, kuhanin yung papapangasawa, believer, mananampalataya. Pero nung inaaral ko to, payo kasi to ng Diyos sa kanya At payo din to sa Israel, huwag kayong makikipagtipan sa kanila. Huwag silang makikihalo sa inyo at huwag kayong makikihalo sa kanila. O salita po ng Diyos yun, hindi ko po salita yun. Bakit? Sapagkat ililigaw nila ang inyong puso sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito na po yung nangyari kay Solomon. Sino po si Solomon? Siya po yung pinakamatalinong hari. Pero pansinin niyo rito, yung matalinong hari na iligaw. Di ba yan nga ang hiningi niya sa Diyos? Pero because of his free will of choice na abuso, nailigaw po siya. At gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi sumunod na lubos sa Panginoon, naggaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Nang magkagayoy ipinagtayo ni Solomon ng mataas na dako si Chemos, nakarumal-dubal ng mga Moab. Nung araw po, binabawan niya na yung magtatayo ka ng high places. Yung high places na yan po yung doon nila sinusunog yung kanilang mga anak para ay handog sa mga Diyos-Diyosa nila. Kasi po, ang utos ng Diyos, ang handog na susunugin, mga hayop, unblemished na hayop na tupa. Ito naman po mga namba sa Diyos-Diyosa, ang hinahandog nila mga tao, mga sanggol. Doon sa mga matataas na dako, yan ang sinusunog nila. Pero mo, nakakatakot no, ang ihahandog mo, tao, sanggol. Tuloy ko po yung pagbasa sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem at si Moloch nakasuklam-suklam na mga anak ni Amon. Verse 8, at gayong ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa na nagsunod ng mga kamangyan, naghain sa kanilang mga Diyos. Ako po, hindi lang po isa. Lahat ng naging asawa niya, 700 princesses yun. Naghain sa kanilang mga Diyos. Na ganun po nangyari, nailigaw po ng gusto talaga. Biruin nyo, no? Just imagine this. Pinakamatalinong hari, kung yung pinakamatalinong hari noon ay nailigaw, how much more tayo? At ang totoo, nangyayari yan May mga nakakalungkot, mga kilala tayo mga dating napaka-aktibo. Yung kanilang pinagkikwentuhan natin, si Sister nasa MCGI na ngayon. Si brother dati sumasamba dito. Ngayon, nasa ibang relihiyon na rin. Kasi nga po, naililigaw talaga, kaya nga nagbababala siya. Di ba may kasabihan ng mga doktor? Prevention is better than cure. Mas mabuti daw anyang maiwasan mo magkasakit kesa nagkasakit ka at pinagaling ka ng medisinang moderno. Prevention is better than cure. Ganito po yung nangyari kay King Solomon. Verse 9, at ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon. So yun pala yung paglipat ng iba, paghiwalay po yun sa Panginoon Sa Diyos ng Israel na napakita sa kanyang makalawa. Verse 10. At siyang nagutos sa kanya tungkol sa bagay na ito. Ang inutos sa kanya, huwag kang makihalo.
Huwag mong papag-asawahin. Mamaya babasahin natin yung pinanggalingan niyang utos na yan. Maging ang iyong mga anak. Kaya nga sabi ko kanina, ito hindi ko na ipayo sa aking mga anak ito eh. Pero kung nung tinitingnan ko sa pag-aaral, dapat po ipayo rin natin ito sa ating mga anak. Mamaya i-reveal po ng konteksto ng mga talata. Ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. No? Eto po, basahin ko po yung kabuuan. 1 Kings 11:2. Patuloy. Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, ang nagsabi po ang Panginoon ha. Kaya sabi ko ito po, kung meron po tayong mga anak ng mga bata ngayon, ito'y payo natin. Kasi ito rin yung payo ng Diyos eh. Kayo'y huwag makikihalo sa kanila. O sila man ay makikihalo sa inyo sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabid si Solomon sa mga ito sa pagsinta. Alam niyo, hindi ko masama umibig. Ang pag-ibig po ang pinakamakapangyarihang damdamin sa mundong ito. No? Subalit may risk. Ano pa sabi? In verse 3, at siya'y nagkaroon ng 700 mga asawa, mga prinsesa at 300 babae. Inulit ko lang po para po makita natin. Verse 4, sapagkat nangyari ng si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. So kaya po nagbababala. Bago po mangyari, sinasabi na. At ito po, nangyari na nga at nagawa na po ni Haring Solomon. Ngayon po, ano yung pinag-ugatan ng kautosan na yan? Nasabi, binabalaan kita Solomon, huwag kang mag-asawa sa kanila. Huwag kang makikihalo at sila man huwag makikihalo sa iyo. Ang pinanggalingan po, ito po, in Exodus chapter 34, nung ito po yung panahon na lumabas nila sa sala sa pagkakaalipin, di ba? 430 years po sila naging alipin sa Egypt. May pangako po yung Diyos sa kanila, meron kayong mamanahing lupa, yung Kanaan. Pero ito yung nasa wilderness na sila. Sinabi po ito mismo ng Diyos sa kanila. Exodus 34:11-14. Tuparin mo ang iniutos ko sa iyo sa araw na ito. Ito po yung pinanggalingan ng 1 King 11:1-5 na binabala po kay Solomon. Ano po ang utos na sinabi ng Panginoong Diyos? Narito aking pinapalaya sa harap mo ang mga Amorheo, ang mga Kanineo at ang mga Heteo, ang Pereseo at ang Jebuseo. Mag-ingat ka na huwag kang makipagtipan sa mga tumatahaan sa lupain na iyong pinaroroonan. Ito po yung nangyari kay Solomon, nakipagtipan siya. Baka maging isang silo sa gitna mo. Verse 13, kundi iyong iwawasak ang kanilang mga dambana. Ito po, di ba yung last na matanda na si Solomon, nagtayo pa nga siya ng mga matataas na dako na binawal ng Diyos. At iyong pagpuputol-putulin ng kanilang mga haligat, iyong ibubuwal ang kanilang mga asera. Verse 14, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang mga Diyos. Sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ng Diyos. And Deuteronomy chapter 7 verse 1-3, ito pa yung isang pinagsipian o kinote doon sa 1 King 11:1-5. Pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin, yung Kanaan nga po, ito na po yun. Palalayasin ang maraming bansa sa harap mo, ang Heteo, ang Gergeseo, ang Amorheo, ang Kanineo, ang Pereseo at ang Hebeo at ang Jebuseo na 7 mga bansang lalong malalaki at lalong makapangyarihan kaysa iyo. Pagka sila'y ibibigay sa harap mo ng Panginoon mong Diyos at iyong sasaktan sila, ay lubos mo ngang lilipulin sila. Huwag kang makikipagtipan sa kanila. Ni huwag mong pagpapakitaan ng kaawaan sila. Notice this verse 3. Kasi may nag-raise na tanong Panginoon, Brad, masama ba yung makapag-asawa ka ng hindi mo kapananampalataya? Ang sagot po, hindi po masama. Pero, kung ikaw yung madadala niya at hindi siya yung madadala mo, doon magkakaroon ng problema. Tingnan niyo po. Ni mag-aasawa sa kanila.
Hindi po ako may sabi nito, ang Panginoon ha. Ni mag-aasawa sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mong papag-asawahin sa kanyang anak na lalaki. Ni ang kanyang anak na babae ay huwag mong papag-asawahin sa iyong anak na lalaki. Sino po may salita? Ang Panginoong Diyos. Alam niyo po, isa pong naobserbahan ko sa buhay namin ito. Alam niyo po, wala naman pong perpektong pag-asawa. Meron na ho ba kayong mag-asawang nakitang hindi nag-away? Wala pa eh. Sa buong buhay kong ito, kami po nag-aaway kami mag-asawa. Ang kagandahan po ng parehas kayong mananampalataya, pagka dumarating na yung araw ng pagkakatipon, nag-aakayan kayo. Uy, gumising ka na. Sasamba na tayo. Bawal tayong mali. Naghihinahan kayo, pero kung hindi kayo magkapananampalataya, ganito siguro mangyayari. Uy, linggo ngayon, bumangon ka na, magtrabaho ka, double pay. Wala lang kayong pagkain. Di ba? Ewan ko kung totoo. Yung mga may asawang kapwa niya mananampalataya, di ba ganon? Karamihan, pagka ang asawa mo pagpapalakasan kayo eh. Uy, pagsubok lang yan, saan ba kayo bukas? Lilipas din yan. Di ba? Bagyo nga lumilipas eh. Lindol nga lumilipas eh. Di problema, lumilipas din. Dadaan lang yan. Basta may Diyos tayo. Di ba? Ito po eh, kaya sabi ko kanina, muli kong ulitin, hindi ko na ipayo sa mga anak ko to. Pero sana sa pag-aaral na ito, maipayo natin sa ating mga anak. Kung mag-aasawa ka, sana mananampalataya din sa Diyos. Kasi hindi niya ililigaw ang puso mo na sumbaba sa Diyos-Diyosan. Kasi po, dalawa po yung nalabag talaga ni Haring Solomon sa Ten Commandments eh. Ano po yan? Ito po, in Exodus chapter 20 verse 1 hanggang doon sa verse 4. Sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Exodus po chapter 20 verse 1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Number 1 commandment. Ito po yung nalabag ni King Solomon. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Sinabi na yan kanina eh. Ang Panginoon mong Diyos na mapalibughuin na ang pangalan ay mapalibughuin ng Diyos. Diba? Ikalawa po, ito po. Huwag kang gagawa. Diba si Haring Solomon ng matanda na gumawa nga ng mga matataas na dako? Nagsunod ng mga kamangyan. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Ang ginawa po ni Solomon, lahat ng mga asawa niyang 700 princesses, lahat po ng kanilang mga Diyos, lahat po yung pinagsunugan niya ng kamangyan. Ano ibig sabihin? Lahat yung sinamba niya. Pinakamatalinong hari yan na iligaw. Dahil po doon sa free will of choice. Mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, dalawa po yung nalabag niya. You shall have no gods before me. At yung ikalawa, you shall not make any idols to worship. Yan po yung nalabag niya. First 1 to 10 commandments, yung first 1 and 2 ang nalabag niya. Puro lahat pa may kinalaman sa pakikipagrelasyon sa Diyos na buhay na pinakamakapangyarihan. Ano pong ibig sabihin ng pag-aaral na ito? Minsan po, yun nangyari sa buhay ni Solomon, yung kanyang political agenda na gusto niya mapalawak yung kanyang paghahari, mapalawak yung kanyang kapangyarihan at otonomiya, na-compromise po maging po yung pananampalataya na sa Diyos. Sa paanong paraan? Sa pag-aasawa ng napakarami. Na naging silo din naman sa kanya na dumating ang panahon. Tayo din po mga kapatid, sa pag-aaral na ito, tinuturuan na yung free will of choice natin baka ma-compromise din. Gaya po ni Haring Solomon. Minsan kasi kahit sa magbabarkada, ganito. Ano ba pananampalataya? Minsan meron nagtanong sa akin ito na ikwento niya lang eh. Ang pananampalataya ko, Church of Christ ako. Ikaw, ano ka ba? GIL. Ito, tuloy ito. Sabi niya ganito. Para malaman natin kung ano ganito. I-invite kita sa GIL namin, i-invite mo rin ako sa Church of Christ.
Ito po yung nangyari na compromise. Di nag-agree parehas. Ito true to life na nangyari. Kapatira natin sa Malolos. Eh nakita niya po nung sumamba siya sa JL, ang saya daw. May mga tugtugan, may mga ano, saka hindi ko pala dumadating sana, ina-anticipate ka na, warm welcome na. Ah, lahat pansin ka. Yung kumbaga sa ano, VIP yung dating mo. So kumbaga sa ano, na-compromise siya dahil pumayag siya. Sige, isang linggo sa akin ka, isang linggo ako naman doon sa inyo. Hindi po tumupad yung GIL. Ang problema, dahil na-inlove na siya doon sa babae na nililigawan niya, na-compromise. Siya ngayon yung napunta ron at napaka-aktibo hanggang ngayon at naging pastor pa ron. Kapatiran po natin yan sa Malolos. Anak po ng preacher yan. Kaya ito pong nangyari kay Solomon, totoong buhay ito. Nangyayari maging sa panahon natin ngayon. Ang dami ko nga po nakikita mga kapatid dati, napaka-aktibo, napakanigas ng pananampalataya. Dahil po sa pag-ibig na nangyari kay Solomon, natangay din, nasa punta nasa kabilang kawan na. Wala na po sa kawang ito, mga kapatid. Kaya po, ang panawagan po ng paksang ito, gaya nga po ng naituro ng kapatid, pinidistain po yung pangalan natin malagay sa aklat ng buhay. Pero meron po tayong free will of choice. Hindi po niya tayo ginawang parang robot. Gaya nga po na sinabi kanina ni Brother Naum, na yung martilyo, kung kailan daw ho yan pababaunin yung pako, nakadepende doon sa taong humahawak ng martilyo kung ipupukpok o hindi. Hindi po tayo ginawang ganun. Meron ho tayong free will of choice para gamitin natin yan para po makasama natin ang Panginoon sa buhay muna. Muli, isang magandang umaga po sa atin. Maraming salamat. Thank you.